Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Tinanong si Director Matibag ng NBI, in-interview si Director Matibag, ano na bang status kay Bato? Maaaresto na ba siya o hindi pa? Ang sagot ni Director Matibag, maaaresto nila si Bato. Sigurado daw siya dyan. Sigurado, tiniyak niya na maaaresto si Bato. Hindi lang niya daw maano kung kailan, pero ginagawa nila ang lahat at matibay yung kanyang paniniwalang maaaresto ito, si Bato. 2 weeks ago, we asked you, Director Matibag, if you were any closer kung may hinahabol kayo na leads as far as Senator Bato de la Rosa is concerned. And you said yes. Any updates on that? We'll update you ma'am pag na-arresto na namin. Pero ma-arresto po natin yan. We're positive about it. Marami pong pumapasok na lead but they are serious na tinitingnan po natin. Kasama na po yan sa sinasabi ni Sec Ronald na marami kung gagawin mula ngayon hanggang Lunes. Ano po? You think he's still in the Philippines at this point? Sa palagay ko po, kasi ang paniwala ko nga, iba yung kaso niya eh. Hindi parang kay Saldi ko to eh. So, yung sa kaso niya, mahirap for him na umalis because there are about 122 countries po na member ng ICC. And every member of the ICC, they're obligated to enforce the warrant once na malaman nilang there's a fugitive na nasa lugar po nila. If the country is not a member of ICC, may Interpol responsibility rin po sila, and the Interpol is also looking po after Senator Bato. So, palagay ko po, he'd rather be here. Yun ang iniisip niya. Baka mas ligtas siya rito, and there's still a pending claim before the Supreme Court. So, yun po siguro. Kaya I have a strong belief. Or tatakas siya sa China? Well, that is also a possibility. Pero tingnan po natin kung ano talaga sa mga susunod na araw at linggo. Kasi sana may positibo po tayong development dito. But you sound pretty confident, Director Matibag, about finding him. Medyo may maganda po. May maganda po tayong tinitingnan na lead po. Sabi yan ni Director Matibag, araw na lang daw ang binibilang dito kay Bato. Kaya, kung sakali pala, kung baka magpangsabayan, pag lumabas yung arrest warrant kay Bongo, tapos aarestuhin na si Bongo, baka maaresto na rin si Bato, di magsasabay sila niyan, papunta ng ICC. Halos magsasabay sila niyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Pag naaresto si Bato, naaresto si Bongo, parang reunion yan nila Duterte doon. Sa isang banda, matutuwa rin yan si Digong kasi may kasama na siya doon. May kasama na siya doon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, anyway, ano ito, ang sabi ni Matibag, sigurado siyang maaaresto na si Bato. Hindi niya lang mabigay kung kailan. Pero, confident siya, sabi niya. Tinanong din si Matibag, hindi kaya nakalabas na ng bansa si Bato? Ang sagot ni Matibag, mga kabunyog, hindi. Mahirap lumabas ng bansa si Bato. Bakit mahirap lumabas ng bansa? Mas madali pa yung paglabas ng bansa nila Harry Roque at sa kanila Saldico. Bakit? Kasi hindi naman sila wanted. Ang arrest warrant nila ay hindi international criminal court. Kumbaga, si Saldico kasi ang kaso niya sa Pilipinas. Ang kaso rin ni Harry Roque sa Pilipinas, qualified human trafficking. Plunder naman kay Saldico. Pero itong si Bato, crimes against humanity. International Criminal Court ito. Kung bansa na members pa, aktibo ng ICC ay 122, sabi ni Director Matibag. Kung 122 yan na bansa, yan ang nakakumit yan, mga bansa na yan, 122 countries.
nakakumit yan na pag dumaan sa kanila si Bato de la Rosa, ay may obligasyon silang arestuhin ito. Kaya sabi ni Director Matibag, hindi yan lalabas si Bato ng Pilipinas. Malabo kasi ICC yan. Ang arrest warrant niya ay ICC. May 122 countries na members pa ng ICC at nakakumitan niya yan na pag dumaan sa kanila si Bato, aarestuhin nila yan. Obligasyon nila yan kasi member pa sila ng ICC. At isa pa, nakatimbre na rin sa Interpol si Bato. Kasi inansil na yung arrest warrant nito. Kaya sabi ni Director Matibag, medyo malabo. Malabo ang posibilidad na lumabas si Bato ng bansa. Mas delikado siya sa ibang bansa. Mas safe pa siya sa Pilipinas. Kaya ang paniniwala ni Director Matibag, yung dun sa tanong na hindi kaya nakalabas na ng bansa, hindi. Pero tinanong siya, paano kung China? Paano kung China? Posible rin, pero wala pa daw silang confirmation sa ganyan. Kaya kapag ganito mga kabunyog, na dalawa na yung arrest warrants na linabas ng ICC, yung kay Bato at kay Bongo, ano na to, medyo medyo grabe ang trabaho nitong gagawin ng ng mga autoridad natin. Si Albayalde, hindi natin alam kung nasa Canada pa. Kasi si Albayalde tumakbong mayor ng Angeles City, Pampanga, bagamat natalo. Pagkatapos ang eleksyon, pumunta ng Canada. Hindi natin alam kung bumalik na ng bansa. Si Albayalde, yan yung PNP chief after ni Bato. Isa rin siya sa pinaniniwalaang, kasi sabi ni Pulong, ang arrest warrants ay inilabas para sa kay Bongo at dalawa pang retired. Retired na mga police officers. Yun yan kay Pulong. Yan, ICC warrant versus Senator Go, dalawa pang iba, in-issue na. So, medyo magiging busy ang ating mga autoridad nitong darating na mga araw, mga kabunyog, mga kabayan, ang daming wanted. Ang daming wanted. Si Bato ay sa ngayon, nagtatago pa rin si Bato. Kahit yung mga tumulong kay Bato na tumakas, ayan, isa pa yan na problema. Yung mga tumulong kay Bato na makatakas, ayan, kakasuhan na rin, mga kabunyog. Inanunsyo na rin yan ng DOJ. Ayan, anyone who helped Bato de la Rosa may face charges, DOJ. Kaya, at sino ba ang tumulong sa kanya na makatakas? Si Robin Padilla. Si Robin Padilla. Kaya na ito, grabe ang aarestuhin sa kampo ng mga Duterte. Sa kampo ng mga Duterte supporters, ayan kahit yung mga tumulong kay Bato ay kakasuhan na rin. Nangunguna siyempre dyan si Robin Padilla. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.